hapon mga kasolar. Ito yung ginawa kong gawin natin two-way charging. So yung ibig sabihin ng two-way charging is ano po, try yung setup nyo is example is study 24 volts or 48 volts. Kung meron mga studying 48 volts o anong inverter yan, yan ay isang off-grid, ay pwede natin gawing hybrid. So hybrid off-grid. So ibig sabihin yan, meron siyang charging sa DU. So ang gagamitin mo lang is battery charger. So nakikita nyo, so ngayon ay naka PV tayo. Yung PV ko, ang example ko lang, yung PV ko is 500 watts PV. Nasa around 30 plus volts yung sa akin doon sa bahay namin. So yun ay snadi 12 volts. Naka 12 volts setup ako. So ginawan ko ng paraan para magiging hybrid off-grid. Ang gamit ko namang charger doon is sarili kong rewind na 30 ampere, 7 kilos. Output niya is 28. So naka-MPPT naman ako, so wala pong problema. Ito po yung output ni MPPT. Ito pala guys ay isang PV priority or panel priority. So meron tayong switch dito. Kung naka-PV siya is automatic. Kung naka-AC siya is steady siya sa AC. Kahit babalik pa yung PV, umaga na, naka-AC pa rin siya charging. So kung gusto naman yung automatic is PV lang. Ang concept pala nito ay pag wala ng araw, so wala nang papasok doon na power dito, power galing sa PV, is automatic siya charging sa AC. Yung sa akin kasi nakalagay doon sa merong LVD yun sa akin. So hindi ka na yun babaguhin. Yan po, dito po yung input ng battery charger. Yung sa akin is 12 volts ang ginamit ko dito kasi dito ako sa area ng trabahuan ko, wala akong supply na 28 or 24 or 48 volts na charger. So yan po, yung gamit ko naman doon is boost converter. So ito yung makikita nyo is 53. Ito pala guys ay pwede sa 24 volts at saka 48 volts setup. So yan po. So ito naman ay yung indicator lamp ko is wala akong pang DC. So ang ginamit ko ay AC. So meron itong input ng AC kasi 220 itong indicator ko. So ang pumapasok dito ngayon is 12 volts at saka 48 volts at saka 220. Ito naman nakita nyo, ito yung para sa decoration lang dito sa ilaw at saka sa cooling fan. So ilipat natin, kunwari wala na si PV, i-cut natin si PV. Yan, so lumilipat siya. Nakita nyo voltahe is 14 na lang po kasi naka battery charger po tayo. So makikita nyo may delay kasi yan dito yan dahil yan sa ating gamit na tester. So ibalik natin yan. So yan ay nasa PV na naman. Yan po. So ang ginamit kong wire nito is number 4 sa ilalim. So wala pang problema, automotive po. Yan po. So guys, tested na po. Ito ay ko lang, personal use ko lang ito. Hindi pa ako magbibigay ng diagram ito kasi baka magkamali kayo kasi ang ginawa ko dito is modified na relay. Yung gaya ng mga ETS kong ginawa na dual voltage function. Ito ay dual voltage function din po. So maraming salamat mga kasolar. Yan po. So tested na. Yung setup ko pag uwi ko sa bahay is hybrid off-grid. So charging lang ako kung malulubat si
mag-trigger si LVT. So, hindi po aksaya ng kuryente. So, yan po.